Habang naghaukay ang mga bilanggo may nagsalita. Na makinig daw si Magayem dahil ngayon daw ang araw. Kung saan si Cha Juyang ay dadalo sa pagpupulong. Ng mga leader ng Zelda nagtataka naman si Magayem. Kung ano ang pinagsasabi ni Gu namin at tinanong niya. Kung ano yun sabi naman ni Cha Juyang kahit siya. Ay hindi niya rin alam ang mga detalye at sabi naman. Ni Gu namin na ipapaliwanag niya sa kanila ang pagpulong. Ay kung saan nagpupulong ang bawat leader at inaprobahan. Ito ng warden ang lugar na yun ay napakapanganib dahil nangyayari doon ang pakikipagpalit at transaksyon ng mga illegal na mga bagay at nandun rin ang mga malalakas. Na bilanggo narinig ko rin na maiikumpere sila sa isang malaking organisasyon at nagsalita naman si Ma. Gayem na magkaroon ng magandang pagpupulong si Cha Juyang at mag-ingat ito na bigla naman si Gu namin. Dahil yun lang daw ang masasabi ni Magayem at sabi. Panigu namin dapat sabihin niya ito ng may sinseridad. At sabi pa ni Gu namin na pinapa-alalahan niya si Cha Juyang na ang lugar na iyon ay puno ng panganib kaya. Huwag ka gagawa ng gulo kahit anuman ang mangyari at napunta naman tayo kung saan nabigla ang mga tao doon. Sa pagpupulong sa ginagawa ni Cha Juyang at sabi ni Cha Juyang bago pa man kayo ramami at mamulaklak. Ay uubusin ko na kayo at habang nakatutok naman ang kahoy sa leeg ng lalaki tinanong niya si Cha Juyang. Kung ano ang ginagawa niya at sabi naman ni Cha Juyang. Na makipaglaban siya sa kanya at sabi naman ng lalaki. Nasalamat na lang at nagtataka naman si Cha Juyang. Kung ano ang pinagsasabi ng lalaki at sabi pa ng lalaki. Ang leader ng bawat Zelda ay pwedeng gumamit ng karahasan. King gugustuhin nila ginagawa mo ba ito dahil sa patakaran? Na yun ngunit may nakalimutan kang isang ampo-anteng. Bagay at nung nakaraan ay tinalo mo ang tatlong leader ng Zelda dahil sa may rason ka at tinanatawag rin itong pangangatwira na iintindihan mo ba ang laban na ganito? Na wala akong makukuhang benepisyo at wala rin akong rason na labanan ka at kung patuloy mo lang nagagamitin ang kamao mo sa mga ganitong bagay at kung sisirain mo ang patakaran na yun ang ibang leader ng Zelda ay hindi ka hahayaan na makalabas ng buhay rito kung kaya. Meron ka pa bang balak na saksakin ako nakangiting tanong ng lalaki kay Cha Juyang at habang nakatutok peren. Ang kahoy sa leeg ng lalaki sa isip naman ni Cha Ju. Yang kung gagalaw ako ng hindi ko pinag-iisipan ay ako ang papintiryahin ng ibang mga leader ng bawat Zelda at dagdag pa ni Cha Juyang na tulad nga ng inaasahan ko at kung magiging kalaban ko ang lahat. Dito ang pagkuha ng kontrol sa presintong ito ay magiging mahirap ngunit sinubukan ko lang naman kung magandang ideya ba ito at tumayo naman ang lalaki at lumapit kay Cha Juyang at nagsalita ito mukhang sa simula. Palang ay wala ka namang planong saksakin ako at sabi pa ng lalaki kay Cha Juyang mula sa iyong mga kinikilos. Mukhang ang mga pantirya mo lang ay ang kasali sa Heavenly Dragon mukhang hindi mo talaga alam ang lulugaran mo. At naglakad na nga papaalis ang lalaki at sa gusali. Kung saan nagkakaroon ng pagpupulong nagsalita ang isang lalaki na ngayon ay sisimulan na natin ang pagpupulong. Ngunit may tatlong hindi makakadalo sa pagpupulong. Na ito dahil sa kanilang mga natamong pinsala ang tinutukoy. Nang lalaking nagsasalita ay ang mga nakalaban ni Cha Juyang at nagsalita naman ang isang maliking lalaki. Habang hawak-hawak nito ang rosaryo na nakakaawa ang tatlo sa kanilang sinapit at nagsalita pa ang lalaking. Nakasalamin na ang dahilan kung bakit hindi makakadalo. Ang tatlo ay dahil kay Cha Juyang napalingon naman. Ang malaking lalaki kung nasaan si Cha Juyang dagdag. Panang nagsasalita si Cha Juyang rin ang bagong leader ng Zelda ng ika-36 at pinag-usapan naman si Cha Ju. Yang kung siya nga ba ang tao na pinag-uusapan kamakailan. Lang at sabi pa ng isa nagwapo rin siya at tinanong naman ng isang lalaki kung saanggang kasali si Cha Juyang at habang seryoso lang si Cha Juyang sa kanyang isip na 15 leader ng Zelda ang nagtipon dito ngunit hindi ko mahanap ang may ibang tato pa ng Heavenly Dragon hindi tulad ng lalaking yan at tinanong naman ng lalaki na kung may kailangan ba siyang sabihin bilang bagong leader ng Zelda ng ika-36 at tumahimik naman si Cha Juyang at sinabi niya kung ano naman daw ang big deal sa pagiging leader ng Zelda hindi ko naman
ito iniintindi masyado at ang isang lalaki naman ay nainis at nadurog pa nito ang hawak-hawak niya at sabi ng nakasalmin kung gayon magpatuloy na tayo sa susunod na kung saan ang namamalakad dito ang mga leader ng selda o isang tindahan ang kalahati ng kinikita natin ay napupunta sa warden ngunit may isang tao ang hindi nagbayad sa pagkulikta sa bawat buwan yun ay ang gambling den ni Park Donwas at nagsalita ang lalaki na mukhang may maling nangyari sa kanila at ipapangako nila na ipapadala niya ang bayad bago pa matapos ang araw nato at nagpasalamat naman ang nakasalamin sa pagkumpirma at may nagsalita naman ang isang lalaki na may kakaiba siyang narinig na tungkol sa gambling. Den kung saan ang mga laro kung saan dapat may tiwala at tapat ay may nangyayaring pandaraya at habang kakainitan ng dalawa nagsalita naman ang lalaki. Habang nakangiti na alam naman ng lahat na hindi niya yun makakagawa at kung mayroon man nangyayaring ganon sa aking pasugalan o gambling den ay pwede niyo akong pugutan ng ulo at sabi pa ng nakasalamin ang sunod naman ay tungkol sa pagdistribution ng sigarilyo. Sa Block 2 at sa isang gusali ay may maririnig tayo na nagsalita na tila ba na nahihirapan ito at sabi nang nagsisilita na tumigil na ito dahil sapat na ang nagawa niya na hindi na ulit at sumigaw na nga ang tao ng napakalakas sa gusali at ang sumigaw pala ay isang lalaki na nagsusugal na natalo at sabi naman ng kalaban niya na hindi ito makapaniwala na mananalo siya gamit ang kanyang maruruming kamay at sabi naman ng lalaki na mananalo na siya sa susunod. At sa gusaling ito ay naririto ang gambling den o pasugalan. At may nagsalita na lalaki sa kanyang kausap na tila babago raw ito sa gambling din at ang pangalan pala ng lalaki ay Ji Yuno ang gambling den dealer at sabi pa ni Ji Yuno ang laro dito ay simple lang tulad ng isang bahay ang bawat table dito ay may iba't ibang laro at dahil baguhan ka palang inirerekomenda ko sa iyo. Ang dice game yun ay nakakatuwa ganun ba tugon naman ng kausap ni Ji Yuno at makikita natin si Cho Ju Young. Pala ang taong ito at sabi niya na baka lalero lang siya ng isang round ng dice game at habang inaalala naman ni Cho Ju Young ang sinabi ng lalaki tungkol sa pangangatwiran at nagtataka naman si Ji Yuno na tila ba malalim ang iniisip ni Cho Ju Young at sabi pa ni Cho Ju Young sa kanyang isip na pwede niyang bugbugin ang lalaking may tato ng heavenly kung meron lang siyang rason o pangangatwiran na pwede kong gawin ng kahit ano habang sinasabi niya ito sa kanyang isip ay bigla siyang sumantok sa sahig at tinanong naman ni Ji Yuno kung ano ang ginagawa niya sabi naman ni Cho Ju Young na tignan mo nga naman may magnet sa loob ng dice mukhang mandiraya ka talaga.